Isa sa DIYers ng Bacolod City, may bagong project. Abangan! Tara na! I-subscribe natin ang channel niya, i-hit ang bell notification button para magiging updated po tayo pag may bago siyang videos. At sabay-sabay nating panood ito, matuto at mag-DIY. Hi! Hello mga ka-DIY! Isang pinagpalang araw o gabi sa ating lahat mga ka-DIY. Welcome po sa aking YouTube channel. Ito po ang continuation sa ginagawa kong frame mga ka-DIY para sa sahig. Ayan, kailangan ko ng dalawa nito mga ka-DIY. Ipa-curve ko rin po ang dulo nito. Ilagay ko po ito sa center ng frame. Ito po ang mag-support sa sahig para siguradong matibay. Ayan po mga ka-DIY, natabas ko na po. Insakto lang po talaga yan mga ka-DIY. Wala pong sobra, wala pong kulang yan. Ayan. Gawin po natin palagi mga ka-DIY yung tamang pagsusukat at pagmamarking. Kasi po napaka-importante po yun. Sa mahal ng materials ngayon, iwasan natin yung magkaroon tayo ng maraming scrap. Ayan. Hanggat maaari, planuhin natin mabuti at double check natin bago natin i-cut. At dito mga ka-DIY, kung mapapansin nyo, sa isang cut ko dito, dalawa na pong dulo yung nagawa kong pa-curve. Nagawa ko po yun mga ka-DIY para makasave po ako. Nakasave po ako ng mga 5 cm na length ng ating tubular. Sa halip na magiging scrap ay nasave natin. Ayan, napakahalaga po mga ka-DIY na marunong talaga tayong magsukat at mag-cut. At nakaplano po mga ka-DIY. Ayan. Malaking tulong makasave tayo ng materials. Napakamahal naman ang bilihin ngayon.
Matapos ko pong gawing pa-curve ang bawat dulo nito, ay i-spot ko na po siya ng welding bago ko po siya i-full weld. Matapos kong linisin ang winildingan gamit ang grinder, ay makinis na po ang dulo nito. At ngayon ikakabit ko na po dito sa frame. Nasukatan ko na po itong paglalagyan ko, kaya diretso na po ako dito nag-welding. Hindi ko na po ipinakita sa inyo ang pagsusukat. Ito na po yung joint niya mga ka-DIY. Makinis na matapos kong hasain. At ngayon, natapos ko na pong ma-weld itong support sa gitna. Ayan. Iba po talaga siya mga ka-DIY kapag naka-curve po ang dulo niya. Nagdagdag po ito design. At tibay. Ayan. Tibay na may design pa. Ayan mga ka-DIY.
Ngayon magkakat ako ng angle bar. Ito, ikakat ko ito. Dito, ang sukat niya ay 171 cm. Lagay ko siya dito. Ilagay ko siya dito. Para merong siya yung sasalo ng sahig. Ito. Pakita ko din sa iyo pag katapos ko mailagay ito. Ikat ko muna. To protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. At ngayon mga ka-DIY, pagkatapos ko nang naikat itong angle bar, ay ilagay ko na po ito dito. Ipitin ko po ng F-clamp para sigurado pong nakadikit bago ko po ispat ng welding. Pero bago ko ispat ay sinukat ko muna ang pag-iispatan ko para parehas po ang distansya nito. Maganda po pag parehas yung distansya nila ay hindi po pangit tingnan. Ang pagitan po nito ay tag 25 cm po. Kasi tapak yung welding machine natin. Lahin na natin ito. Yes, please na. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. But there's no time
Ang pagitan ng mga wini-welding ko, 25 cm lang yan. Yan. Papunta doon. Papunta doon. Dito sa ilalim, nililibel ko siya dito ng itong angle bar ay nililibel ko dito sa tula na ba ito. Tapos mayroong umangat dito ng konti ito. Ito. Ayaw ko ng ganun kasi pangit tingnan. Kaya ang gagawin ko nito, hahasain ko ito. Itong kabila, inahasa ko na ito. Ayan. Level na yan. Ayan. Level na yan. Punta doon sa dulo. Ayan. Ito po yung sasalo ng ating sahig. Ganun. Papunta dito. Ayan. O itong isa, hahasain ko muna. Hahasain ko muna ito. Ito. Hahasain ko muna.